Magandang umaga Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy po ang pag-iral ng Trough of Low Pressure Area o yung hangganan ng LPA. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang nakaka-apekto dito sa may Southern Mindanao. Yung mismong low pressure area, yan po ay nasa labas ng ating PAR at hindi naman po inaasahan na papasok sa ating boundary ayon sa Pag-asa. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging agwat ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Dito po sa Luzon, sa Baguio City, meron kayong 14 to 22 degrees Celsius. Asahan din po natin ang mahihinang pag-ulan sa mga susunod na oras. Samantala, dito po sa atin, sa Metro Manila, meron tayong 23 to 30 degrees Celsius. Bisitahin naman po natin ang Visayas, partikular po dito sa may Iloilo at Bacolod. Meron kayong 24 to 30 degrees Celsius. At dito sa mga areas, mataas din po ang posibilidad na makaranas kayo ng mga pag-ulan. Ganon din po ang mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, dito po sa Metro Cebu, asahan po dyan ng 24 to 31 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Mindanao. Dito po sa may Metro Davao, asahan po dyan ng 24 to 29 degrees Celsius. At dito po sa Zamboanga, meron kayong 24 to 33 degrees Celsius. Sa mga areas dito po sa may Mindanao, posible po makaranas kayo ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil nga po yan sa umiiral na Trough of Low Pressure Area. Sa aming pagbabalik, alamin naman po ang latest hinggil sa Bulkang Mayon. Yan matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang Barangay Tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Mga kababayan, mula sa Alert Level 3 ay ibinaba na po sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ayon po yan sa PHIVOLCS. Dito naobserbahan na lamang ang 2 hanggang 3 volcano-tectonic earthquake kada araw. Patuloy pa rin po ang ground deformation dahil sa mabagal na intrusyon ng magma at bumaba na rin po sa 500 tons per day ang level ng sulfur dioxide na inilalabas ng Bulkang Mayon. Hindi naman nakitaan ng lava material ang bunganga ng bulkan at simula November 28 ay wala ng crater glow o pagliwanag ng bunganga ang naitala dito. Patuloy po nating sundan ang mga update kaugnay sa naturang bulkan dito pa rin sa Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.